Tinanggal sa pwesto bilang House Deputy Speaker sina Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo at Davao City Representative Isidro Ungab na kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Plenary session sa Kamara, nag-move si Deputy Majority Leader Ramon Nolasco Jr. para sa pagpapatalsik sa pwesto kina Arroyo at Ungab na wala namang naging pagtutol mula sa mga kasamahang mga mambabatas. Mr. Speaker, I move to elect Representative Antonio Tonipet Albano as Deputy Speaker, Vice Representative Gloria Macapagal Arroyo. There is a motion to elect the Honorable Antonio Tonipet Albano as Deputy Speaker, Vice the Honorable Gloria Macapagal Arroyo. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to elect Representative Yasser Alonto Balindong as Deputy Speaker, Vice Representative Isidro Ungab. I so move, Mr. Speaker. There is a motion to elect the Honorable Yasser Alonto Balindong as Deputy Speaker, Vice the Honorable Isidro Ungab. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. Dahil dito, pinalitan ni Isabela 1st District Representative Antonio Albano si Arroyo, habang si Lanao del Sur 2nd District Representative Yasser Alonto Balindong ang pumalit kay Ungab bilang Deputy Speaker. Ang ugat ng pagpapatalsik sa dalawang kilalang malapit sa dating Pangulong Duterte ay ang hindi paglagda sa House Resolution No. 1414 na dumedepensa sa integridad ng Kamara at pagsuporta sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Pero para kay dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, ang naging hakbang ng Kamara ay labag sa saligang batas ng pagiging demokrasya. Akala ko ba na tayo? Akala ko ba merong freedom of expression? Pinagbabawal na ba sa ating bansa ngayon? Lalo na dyan sa mga gumagawa. At hindi na natin susundin saligang batas na nagtatakda na bawat mamamayan ay may pahayag ng kanyang damdamin. Kinwestiyon din ni Panelo ang kaugnayan sa hindi nila paglagda sa resolusyon para tanggalin sila sa kanilang pwesto. Magugunita na inilabas ng Kamara ang House Resolution No. 1414 matapos ang anilay pag-atake ni dating Pangulong Duterte sa kanilang integridad at reputasyon. Kaugnay ito, hamon ni Panelo sa Kamara para mabago ang pagtingin ng publiko sa kanila. Kung gusto niyo matanggal ang reputasyon niyan, kayong mga nakaupo ngayon, ipakita niyo. Wala namang masama doon sa hamon. Hamon ang binigay ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi po paninira yung ginawa niya. Inahamon lang naman ngayon eh. Nabuksan ninyo ang record ng magkaalaman kung kano kalaki ang perang hawak nyo at kung paano nyo dinidisburse yan. Sapagkat binuksan nyo na rin lang yung mga confidential at intelligence funds. Then we might as well open everybody. Tandaan nyo, your position is a position of trust, and you're accountable for that. So there's nothing wrong with what the President said. Matatandaan na hinamon ni dating Pangulong Duterte ang Kamara na buksan ang kanilang libro at ipakita sa publiko kung saan nila ginagastos ang kanilang pondo. Ang pahayag naman na dating Pangulo ay kasunod sa pagtanggal ng Kamara sa Confidential at Intelligence Fund ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte para sa susunod na taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Val Divina Gracia, SMNI News.